Buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station 107.1, Radyo Bandera Nara 96.9, Radyo Bandera Quezon 104.3, Radyo Bandera Rizal 89.5, Radyo Bandera Brooks Point 94.5, Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa 98.9, Radyo Bandera Cuyo 93.9, Radyo Bandera Rojas 107.1, Radyo Bandera San Vicente at 88.7, Radyo Bandera Coron, mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38, Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports, Weather Update, City Hall and Capitol Reports, Local, Regional, National, and International News. Bandera Reports, Morning Edition. And now, here's your anchorman, Bandera Reports, Morning Edition. Bandera, live po tayo sa Bandera News TV Philippines. Dito po sa Puerto Princesa sa Channel 40 at sa atin hong mga Facebook account. Live na po tayo ngayon. Bandera News TV Philippines. Siyempre sa bayan po tayong napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Hindi lang po yan, sa bayan po tayong napapanood at napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan. Sa pamamagitan po yan ng ating mga Radyo Bandera News FM relay stations. Saan mang dako kayo ng daigdig ng bansa, basta may internet mga kabandera, live tayo, live na live. Live na live po tayo sa Bandera News TV sa YouTube account Radyo Bandera Philippines. Meron tayong 3,730 followers, subscribers, banana o kung ano man tawag ninyo dyan, mga kaibigan. Graduhin nyo lang na huwag kayong magsasub to sub dyan, manood lang kayo dyan mga kaibigan. Sa atin hong mga official Facebook account mga kaibigan, 251,361 mga followers natin. Talaga naman mga kaibigan, paki-follow, paki-like, paki-invite yung atin hong mga tropa, mga kabandera, para mas lumawak pa po yung network natin, at mas maging updated po lahat ng mga Palawenyo sa mga balitang lumalabas dito sa loob at labas ng lalawigan po ng Palawan. Ganon din po sa ating mga sa YouTube account natin mga kaibigan, paki-share, paki-subscribe. Invite din natin lahat mga kabandera para mas maging updated po tayo lahat, at mas maging malawak yung ating napapanooran, hindi lang sa kasi minsan yung Facebook down. Pero ngayon meron tayong YouTube, sabay-sabay po yan pumuputok. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa,
Sa bahaging technical, nandyan Kabanderang Bong Nimenyo, Kabanderang Axel Bonobaredes at saka si Kabanderang Ken Dansil. Isa nga lang pa rin ang aming news director, Kabanderang Michelle Orendain at station manager ka Louie La Rosa. Mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, Kabanderang Paul Henderson. Makasama po ninyo ako sa loob ng isang oras na balitaan, isang oras na talakayan, kwentuhan, tawanan. Dito po sa ating programang Bandera Reports Morning Edition. Mga kabandera, mamaya may mga puputok tayong balita. Ano ba yung mga update natin kaugnay dito sa Magkamit Slay? Mag-update din ho tayo sa lagay ho ng panahon. Kahapon may lumubog na barko. Barko ba yan? Bangka o kung ano man yan? Kabanderang Ken, pakita natin sa mga tropa natin. Mga kaibigan, dyan ho yan sa may bahaging karagatang nasasakupan ng Araceli, Palawan. Maraming salamat sa Philippine Weather System. Meron silang mga footage, mga kuha doon ho sa may sa may lugar mismo kung saan ho ito lumubog banda. Mga kaibigan, ito ho yung nakikita ninyo ngayon sa ating mga screen. Kalat-kalat, ang daming yung diaper, Kabanderang Bong? Grocery. Oo, yung mga yan ho mga kabandera, yung napapanood ninyo ngayon sa ating mga screen. Yan ho yung mga laman, mga barko o ng barko ng bangka ba to, lancha, barge. Mga kaibigan, dyan ho sa may Araceli, Palawan. Kuha po yan na LCT barge, yung tinatawag na Lady Athena. Habang patuloy na pinaghahanap pa yung mga nawawala, yung kapitan at yung chief engineer ng lumubog na barkong yan, mga kaibigan. Dalawa 15 ho yung nakaligtas na, nasa pangangalaga na po ng LGU. May 3 dinala ng ospital, mga kaibigan. Pero mabuti na lang nandun yung yung isang malaking rin nagre-rescue, mga kaibigan, kaya nakaligtas yung 15. Inuna yung mga nakalutang na lumalangoy yung mga nakadapa na hindi na gumagalaw, hindi mo na daw inuna, priority yung mga lumalangoy. Tapos nung binalikan nila yung mga nakataob, wala na, hindi na makita. Banderang Bong. So yan ho mga kaibigan, yung mga kuha, mga isiner ho ng Philippine Weather System Pacific Storm Update. Ibang klase talaga ito Dapat ito na yung humawak, wag na yung Pag-asa. Dance tayo mga kaibigan. From the left to the right. Okay, alas 5:05 ng umaga mga kaibigan. Lagay ng panahon. Son at Rizal. Bunsod na mga makakapal na kaulapan na bumubuo naman ho o na nabubuo na dala ng isang LPA o yung low pressure area na nasa silangan pa rin ng Luzon. Nananatiling mababa ang tsansang maging ganap o isang ganap na bagyo ang LPA na namamataan ngayon mga kaibigan. Nang nasabing LPA at posibleng magdulot rin ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. So hindi pa siya posible na maging bagyo. Wala pang ganap mga kaibigan. LPA pa lang, tsaka nagpapaulan pa lang ito sa ilang bahagi ho sa Luzon. Mga kaibigan, kaya maswerte pa rin tayo hanggang sa mga susunod na araw. Hindi ko lang alam kung bakit kami kanina walang tubig naman. Sa Pardeco, Barangay Bangkaw-Bangkaw, bakit kaya walang tubig? Mamaya tignan din natin yung update. Baka natuyuan na tayo, kailangan na yata natin ng ulan. Kahapon, iba yung level ng ng ilog sa mga nadadaanan ko dito sa may bahagi ng West Coast. Dati matataas yan, ngayon medyo bumaba mga kaibigan, alas 5:07 na po ng umaga. Puntahan na po natin yung ilan po sa mga balita na dapat po nating mapag-usapan ngayong araw, na dapat po nating malaman, dapat pong ma-share sa ating mga kabandera. Talaga naman.
Mga kabandera, siyam na po. Siyam na suspect na kabilang ang isang pulis ang naharap sa kasong pagpatay matapos ituro ang naturang pulis ay kinilalang si Senior Master Sergeant Ariel Pareha na ngayon nasa ilalim ng restrictive custody ng Palawan Police Provincial Office. Kaya pala kagabi pagdating ko doon, hindi ako hindi ko siya nakita. Naka-restricted custody pala. Restrictive custody. Isinampahan ng PNP ang kasong murder laban kay Pareha. Mga suspect na kinilalang sina Jazzer Del Rosario, Marcelino Quiyoyo, at 6 na iba pang sangkot sa pananambang noong November 17. Ayon kay Mimarupa PNP Regional Director Brigadier General Pascual Muñoz, base sa kanilang investigasyon, lumalabas na naging bodyguard ni Quiyoyo si Pareha. Si Quiyoyo ay sangkot sa kaso sa korte kung saan nire-representa ng biktimang si Magkamit ang kalaban nito, partikular sa land dispute. Samantala, liban pa sa kasong pagpatay o murder, inihahanda na rin ngayon ng PNP ang kasong administratibo laban kay Pareha. Talaga naman medyo alam mo, ito yung tinutukan ni Konsehal Elgin Damasco nakaraan, yung pagiging kasabwat o posibleng kasabwat ng PNP na ito, kay PNP member. Ito nga, talagang nangyari nga mga kaibigan. Talagang ito na, di ba? Ito yung sinasabi ni Konsehal Damasco nakaraan. Imbestigahan din ito. So, mabuti naman, nakinig yung PNP. Talaga naman, oo. Magandang umaga sa mga nanonood na nandyan ho ngayon sa bayan ho ng Napsan. Mga nakatutok ngayon sa ating sa Radyo Bandera Napsan. Kahapon nandyan tayo, ang saya dyan kabanderang po. Official, detalye ng balitang yan, Kabanderang Globe, Bernabe Arguelles ng Radyo Bandera Coron, Ibandera mo dahil Bandera Live Report. Yes, good morning, Kabanderang Paul. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Ramdam na ramdam namin dito sa bayan ng Coron ang police visibility at unti-unting na ibabalik ang tiwala ng Coronian sa pulisya. Ito yung hiniling ng mga miyembro ng Sanggunian sa panguna ni Vice Mayor Asian Manasil Lorenzo Palangka. Sa suggestion din ni SB Luxurious sa Batoy na magkaroon ng palagiang police visibility sa mga matataong lugar, sa iba't ibang mga lansangan dito sa bayan ng Coron. Dahil unang-una, yung health protocol ay patuloy pa rin ipinapa-implement. At the same time ay naranasan kasi namin na Kabanderang Paul, hindi naman lihim sa lahat ng mga mamamayan ng Coron, yung medyo kasi alam mo, Kabanderang Paul, noong iba yung hepe ng Coron MPS dito, halos wala siyang deputy. May deputy man siya pero halos hindi tumagal ng 2 buwan. Pero ngayon, natutuwa naman kami kasi ang bayan ng Polion ay ang mga mapatuloy na pagtugis sa mga pinaghihinalaang tulak ng droga. Pero sabi nga ni Police Captain Ervin Suando, if I am morally convinced na yung talagang target ay talagang tulak nga ng droga, talagang tatrabuhin ito ng tropa ng Coron MPS. At mga kabandera, subukan nating balikan yung linya ni Kabanderang Arguelles kung saan siya naputol. Mga kaibigan, doon natin nga balikan. Nagloloko yung yung komunikasyon. Bakit kaya? Pati yung mahina yung dito sa akin, hindi ko mabasa yung ilang mga message. Magandang morning kay Dong Baltasar Hemodo. Good morning po. Bati ko lang po yung nanay ko ng happy birthday sa Rizal ngayon, watching from San Vicente. Ang pabati ho mula kay Dong Baltasar Hemodo.
Si Jonah Baradero Joven, sir, pakibati na lang po ng happy birthday po sa kapatid kong si Sarah Joven, dyan sa Tagusaw, Quezon, Palawan. Thank you at God bless. Eto, balikan natin si Kabanderang Glo. Magandang umaga ulit, Kabanderang Glo. Yes, Kabanderang Glo, nagputol tayo, no? Doon ako sa, di ba may mga lupa dito na inagaw doon sa mga actual occupants, pero sa tulong ng DNR, Forest Management Bureau, ay unti-unting naibalik ito doon sa mga actual occupants na naghirap na naglinis, Ang bagamat sa pangkalahatan naman talaga ay napakatahimik ka, Banderang Paul. Walang naitatala, no? Sa interview nga natin ay walang naitatalang murder cases o mga untoward incident, maliban doon sa ilang mga road accident na ang dahilan naman ay siyempre pag nakatagay-tagay na yung ilan, hindi nakapagtitira ng pang-uwi nila, yun nagiging dahilan ng kanilang aksidente. So, yun ang mga sitwasyon namin dito, Kabanderang Paul. Ulitin ko, police visibility, ramdam na... Actually, hindi lang dyan sa Coron uso yung yung tawag dito. May mga actual occupants, tapos biglang may darating, may dala ng papel kunwari, may dala na palang papel. Kapag nasilip, tao. Yung ng Busuanga Pasture Serve, yun ay subject for distribution. Pero ito nga sa sitio binigyan na ito, ay timberland, forest land pa rin, na ina-applyan ng mga magsasaka na sana ay maging maisailalim sa AND o alienable and disposable na napagyaman na nila ito. Pwede na rin kung i-assess mo nga naman, ay pwede nang maipamahagi sa mga magsasaka. At ang pasalamat na sila sa DNR-FMD dahil umaksyon ito at yung mga dating okupante ay unti-unti na ibabalik. Imagine mo, yung aanihin na lang na palay binakod. Yung mga pakwan, mga pipino na parang pang December ay talaga namang durog-durog ka na derang Paul, madudurog din ang puso mo. Yung binabanggit mo na yan, meron din dito may dinimanda ang DNR na mga aktor na mga umukupa doon sa lupain ng gobyerno, pero medyo alanganin na sila sa korte, merong biglang dumating na kanila pala yung lupa at meron silang pinipresentang tax deck na binayaran, nagbayad ng mga tax deck ng mga taong hindi nila nabayaran. Meron yan dito, no? Problema sa lupa talaga ay number one na problema din dito sa bayan ng Coron, sa Banderang Paul. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Glo. Mula dito sa Coron, back to you, sa Banderang Paul. Bandera Live Report. Yan. Hindi ko ba alam kung bakit may mga taong ganun, mga gahaman masyado sa lupa. Bakit mo magugulat ka na lang, bigla na lang may darating kasi alam mo yan yung mga yung nasilip nila yung lupa na ito, wala pa palang may titulo, wala pang may may-ari, pero may nakatira na taong walang kapasidad. Magugulat ka na lang, biglang may darating, meron ng tax declaration. Yung mga matitibay yung mura. Matitibay yung dibdib. Matitibay din yung mukha. Alas 5:19 ng umaga, mga kaibigan. Puntahan natin, mga kabandera, yung bayan po ng Rojas. Kabanderang Japet Disaka, nandyan, naka-standby. Lalaki patay matapos pagsasaksakin dyan po sa bayan ng Rojas. Detalye ng balita, Kabanderang Japet Disaka, Radyo Bandera Rojas, Ibandera Mudong. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang po. Isang lalaki nga ang patay matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa Purok Sambutan, Barangay 3, Rojas, Palawan, Kamakalawa. Kinilala itong si Bung Magpire, residente na nasabing lugar, habang suspect naman ay kinilalang si alias Benje, 33 anyos at residente naman ng Barangay Talabag, lungsod ng Puerto Princesa. Sa impormasyon na kalap ng Radyo Bandera, pasado alas 10 ng gabi, Kamakalawa, na may tala ang krimen kung saan nagkaroon naman ng alitan sa pagitan ng dalawa habang nagkakainuman na nauwi sa pananaksaka. Samantala, 8 saksakang natamo ng biktima na naging dahilan din ng kanyang agarang pagkamatay. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas. Japet Disaka para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Japet, ilang saksak ulit? 8? 8 saksak, Kabanderang po, itong tinamo ng biktima na sa suspect. Oo. Motibo, anong, biglaan lang, ganon? Inuman?
Magandang po, base sa impormasyon nakalap natin, wala namang dating naging alitan itong dalawa. Maliban doon sa nagkainitan sila habang nagkakainuman. Ito yung nakikitang motibo sa pananaksak na Daragapol. Talaga naman, oo. Walang dating alitan. Nag-inuman lang, tapos nagsaksakan na. Oo, Kapadarapol, talagang maaring ito nga yung alak, yung naging dahilan ng kanilang away sa Daragapol. Okay, sige. Maraming salamat, Kamanderan Japet. Maraming salamat. Magandang umaga. Balik dyan sa inyo. Bandera Live Report. Yun ho, mga kaibigan, sa bayan ng Rojas, talaga naman espiritu ni Santo Domingo. Espiritu ng alak. Ay, naku naman. Good morning muna kay Santino Alona. Fred Castro, good morning, God bless. Marieta Abadines, good morning, Sir Paul, keep safe, thank you. Lilia Morales, Glenn Escora Dumangog, Fred Castro, Carlo Valenzuela, magandang umaga. Ay, niwalay talaga, no? Francis Mar Pelarmio Abayan, good morning, Sir Paul, watching from Barangay 3, Rojas, Palawan. Morning, Idol, pabati po, Martinez and Roa family watching from Nara. Elisa Estrada, good morning to all watching here in Saudi. Binabati ko sa Nara ang Estrada at Telesporo family. At ang lahat ng nakikinig ng inyong programa. Galing po yan kay Elisa Estrada. Okay, maraming salamat po. Marco Povero, babati naman po, watching from Italy. Albit Perli Joy, Bailosis Enriquez, pa-shout out po kay Papa Fernando Balang. Banderang Frank, morning. Bandera Live Report. Okay, magandang umaga, Kabanderang Paul. Magandang umaga na lalawigan ng Palawan. Sugatan at sinugod sa pagumutan ng isang lalaki matapos bumangga ang minamanihong motorsiklo sa isang aso sa Barangay Puring, Batangas sa Palawan. Ang biktima na kilala sa pangalan Benito Ringgit, 40 anyos at residente sa nasabing lugar nila ang ng kalsada. At pagdating sa lugar na pinangyarihan sa hindi inaasahan nang biglang tumawid ang isang aso at dahilan sa mabilis ang takbo, hindi naiwasan na bangga niya ito sa na kanyang pagkadisgrasya. Nagtamo ng sugat sa mukha, braso at kamay, bandang kanan ng biktima. Nakagad naman respondi ang mga tao sa lugar at dinala ang biktima sa pagamutan at dinapatan naman kaagad ng kakulang lunas. At pagkatapos manapatan ng gamot ang sugat ng biktima ay kagad naman itong nakalabas. Mula sa Bandera News, Rio Toba Badarasa, Frank Tronco para sa pinaka-respektado sa news and carry the force, Bandera News Philippines. Manang Frank, good morning. Yes. Good morning, Kabanderang Paul. Kumusta yung lagay? Ang lagay ng ano po? Ng aso. Ang lagay ng biktima, Kabanderang Kabanderang Paul, ay dinanga lang ito sa aso, dahilan sa aso. Kaya hindi naman sana madidisgrasya itong biktima kung hindi tumawid yung aso. Sa bilis ng takbo nitong biktima, Kabanderang Paul, ay hindi niya naiwasan. Ito po yung kulang lunas. At pagkatapos naman ito na lapatan ng gamot ang sugat ng biktima ay kagad naman itong nakalabas. Samantalang sa ngayon, nasa kanila, nagpapagaling ito yung biktima, Kabanderang Paul. Kumusta naman yung lagay ng aso? Nadala ba sa pagamutan? Ay, siyempre, hindi naman po namatay yung aso. Kundi, siyempre, pagkambaga ay hindi na sa pool. So, bandang hulihan na daw po, sabi nga ng biktima. So, siyempre, biglang bangga, mabilis ang kanyang takbo, ay, sali na kanyang pagka-disgrasya, Kabanderang Paul. Ayun. So, nagpapagaling na rin ngayon yung aso. Maraming salamat, Manong Frank. Kumusta yung lagay ng panahon sa Barangay Rio Toba? Ay, panahon natin sa ngayon, ay medyo maganda naman ang panahon, Kabanderang Paul. Wala naman po tayo nakikitang kaulapan na namumuo sa ipapawid. At siyempre, maaliwala sa kapaligiran sa ngayon. Tahimik, Kabanderang Paul.
medyo Yung mga attractive ano dyan ngayon, may mga pasyalan ba ngayon na ginagawa katulad nung sa Rizal? May mga pailaw-ilaw silang nilagay. Sa may bayan ng Rizal, yung munisipyo nila naging attraction. Pwede kang sa ngayon. Oo. Malalaman natin yung mamayang hapon, Kabanderang Paul, maaari matatapos na po yun nila at baka masubukan na po nila at testingan po nila, mapapahira po ito. Kaya medyo maganda sa ngayon yung kanilang Diba? Tapos, siyempre. Yung magiging siyempre, Kabanderang Paul, yun po magiging attraction po dito. Yun. Itong pong malahiganting Christmas lights na ginagawa sa ngayon, nilalagyan po ng Christmas lights para mapailawan na po yan. Ayun. So, abangan namin yan naman ng prank. Baka maganda yan. Siyempre, magpunta rin ako dyan, magpa-picture. Nawala na si Manong Frank, nahulog sa Christmas tree. Mga kaibigan, maraming salamat sa balita at sa report mula po dyan sa Barangay Reotoba, Manong Frank. Hindi na kita balikan na, thank you. Okay, tuloy-tuloy tayo. Si Perly Joy Bailosis Enriquez. Shout out daw Enriquez, Fernando Enriquez, nakikinig sa radyo. Danny, Nancy Domingo Mondehar, good morning Sir Paul. Sana makamit na din ng hustisya sa pagkamatay ng pamangkin ko. Watching from Coron, Palawan. Justice for Junior Domingo. Julius Halongong, good morning Sir Paul. Greet ko lang po. Happy Despiras sa Malagab Cuartero Capiz, Sir Paul. Okay, thank you si Julius Halongong. Wrangler John Decimo, good morning po, watching from El Nido. Jackelo Mamak, magandang umaga. Si Rolind Esuma Zabate, nanonood rin daw siya. Magandang umaga sa kanilang pamilya rin daw. Si Nanay Hidalgo, saka si Tatay Arsenio Hidalgo, magandang umaga po sa inyo. Si Bungo, wala pa, Kabanderang Bong. Sana lang safe siyang nakarating. Jeju Marrom, magandang umaga rin po sa inyo. Paki-share yung mga pangalan ninyo na nababasa ko. Alas 5:30 po ng umaga. Mga kaibigan, oras hatid po sa atin ng Nature's Medics Center for Alternative Medicine. Para ma-avail po yung libreng check-up at libreng konsultasyon, pumunta lang po kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera, mga kaibigan. Puerto Princesa, magsuot ho ng face mask. Hanapin niyo po si Doc Glenn Sanico, mga kabandera. Babalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports Morning Edition. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguhan ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa. Para siguradong natural at puro, dito na tayo sa Linga Pure Honey.
300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the shipping. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days, direct to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Mga kababayan, manok na masarap at mura, tikman ang ipinagmamalaking Chick Boy Lechon. Chick Boy Lechon, ang pinakamasarap ng buong Taft-Avenue. Or wasan, bayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglawan sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Kalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agaram. Basta radyo, ibandera mo. Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, ibandera mo. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito, ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din Barangay Napsan, Barangay Tagabinor Honey. Center for Alternative Medicine. Page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, ibandera mo. Mga
Mga kababayan, manok na masarap at mura, tikman ang ipinagmamalaking Chick Boy Lechon. Chick Boy Lechon, ang pinakamasarap na lechon manok at liempo sa lungsod ng Puerto Princesa. Chick Boy Lechon. Chick Boy Lechon, siguradong magugustuhan ng tropa at buong pamilya. Chick Boy Lechon, ano pang inaantay nyo? Sugod na! Chick Boy Lechon, matatagpuan sa Rojas Street, corner Taft Avenue, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Chick Boy Lechon. Chick Boy Lechon, kasasarap. Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta radyo, i-bandera mo! Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat, nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan, at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang in the Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Kanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Reports Morning Edition. Good morning! Good morning! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports, Morning Edition, alas 5:43 ng umaga. Good morning pa rin sa mga nakatutok pa rin. Angelo Mostaho Hidalgo, Erwin Manga, good morning Sir Paul. Good umaga si Mercy Babas, magandang umaga rin po. Happy listening and watching from Nara. God bless you sa'yo, Sir Paul. Maraming salamat sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Hindi tayo iniiwan ngayong umaga, mga kaibigan. Okay, puntahan natin mga kabandera yung bayan po ng Nara. Naka-standby na si kabanderang Spark Sasi, mga kaibigan, para sa kanyang balita. Giant Christmas tree sa bayan ng Nara, 80% ng tapos. Detalye ng balitang yan, kabanderang Spark Sasi. Radyo Bandera Nara, Bandera mo dong. Bandera Live Report. Halos nasa 80% na natapos ang Giant Christmas tree sa bayan ng Nara na sinimulang buuin na itong unang linggo ng buwan ng Nobyembre at nataklang ipailawa naman sa unang linggo ng buwan ng Disyembre. Ang nasabing Giant Christmas tree ay pinuntuhan ng lokal na pamahalaan na tuwing sumasapit ang Kapaskuhan upang maging maayos at kaaya-aya sa paningin ng lahat ng mga pupunta rito na galing pa sa iba't ibang barangay ng munisipyo para saksihan ang pagpapailaw sa nasabing Christmas tree. Subalit ayon sa lokal na pamahalaan, may kaunting kaibahan at pagbabago sa pagpapailaw ngayon ng Giant Christmas tree. May kaugnayan sa pinakaharap ng bansa dahil sa COVID-19 kung saan ipapatupad dito ang mga health protocols tulad ng pagsusot ng face mask at pagpapatupad ng 1 meter distance. Ganon din ang paglimita sa mga kapasok na malapit sa binyo ng Giant Higanting Christmas tree
ngayong pagpapailaw nito sa darating na unang linggo ng buwan ng Disyembre. Report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Spike Sasi para sa pinaka-respetado sa news and current affairs sa Philippines. Bandera Live Report. Pati yung nag-kratsi-kratsi. Maraming salamat, kabanderang Spark Sassy. Okay, mga kaibigan, bago tayo magtapos, bigyan pa rin natin ng oras yung ating mga kabandera na nakatutok pa rin sa atin pong palatuntunan. Mga kaibigan, kahapon dyan sa May Napsan, ganda ng venue. Sarap maligo ng ilog, kabanderang bong. Nakakatuwa yung mga bata, sarap nakipaglaro. Makipaglaro dun sa tubig habang naliligo, mga kaibigan. Okay, yung mga kapatid natin dyan, yung mga indigenous people, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito lang po yung Radyo Bandera, laging nakikinig sa inyong mga hinaing. Siyempre, lagi nakatutok po sa inyong mga pangangailangan. Alas 5:47 ng umaga, magandang umaga pa rin. Si Leonora Zabalo, good morning po, watching from New Princesa. Si Ann Kerly Perez, good morning. Cheryl Hamora Gabuco, Abuacan, good morning po. Si Rain De Gracia Panaligan. Liwarli Cuyos Tavera, watching from Barangay Santa Monica. Hi kay Lola Salnay Muaps. Ayan, yung mga nagpapabati pa rin, mga nakatutok pa din. Kumusta? Kumusta ang lagay? Mga kaibigan, alas natatawa ako kayo, kabanderang bong. Ang daming alam eh. Kumusta ang lagay? Kumusta ang lagay natin sa mga bahay ngayon, mga kaibigan? Ito pa yung mga baraliktad, yung mga pangalan. Janseka, iwan ko sa'yo. Ano to? Cardinal, ayun. Balbuena, watching from Aramay 1, Quezon, Palawan. Elsa Cayapas, Garilao Medriano. Joanne Renato Baladad. Joyce Baisas Paracueles. Okay, alas 5:49 ng umaga. Susunod na ang palatuntunang Bandera Balita ngayon. Kasama ninyo yung tambalang babaero. Kabanderang Louie La Rosa at Kabanderang Gerald Gales. Talaga naman pag pinagsama mo ito, ang bumangga, tibag. Mga kaibigan, para sa mga mas malalawak pang impormasyon, malalawak na mga balita, mas detalyadong mga talakayan, kaugnay dito sa pagkakaaresto kay Sergeant Pareha, at yung 8 iba pa na nasampahan na ng kaso. Actually, na fake news yung national eh. Wala pong naarestong 8. Nasampahan ng kaso yung 8. Pero yung naaresto si Pareha. Pero mas maganda na rin kung mamaya makakapanayam nila kasi ngayon si PD, mga kaibigan. Makakapanayam nila si Provincial Director Nicanor Torre. Alamin natin, mga kaibigan, yung talagang detalye. Okay, abangan po ninyo yan. Pagka-commercial lang po natin ng konti, tuloy-tuloy na po yan, mga kaibigan, mga kabandera. Magandang umaga sa mga kaibigan natin. Hindi ko na mababati lahat, pasensya na wala na po tayong oras. Pero sige na nga, nakukonsensya naman ako, kabanderang bong. Joy Baisas Paracues, Araceli Rebellios, Orodoet Dake, Adraser, Julie Hamot, Liwarli Cuyos Tabera, Marilo Magdayaw, Aburot Ambok. Okay, tama na, ayoko na. Mga kaibigan, wala na tayong oras.
Sa ngalan po ni Kabanderang Bong Limeño, Axel Bon Obreres, Ken Vincent Dancing, bahaging technical, radio, television, Kabanderang Michelle Orindain, Station Manager Louie La Rosa. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, si Joselito Perez daw pa shout out, at Mama Lisa from Ann. Okay. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, nag-iwan ng isang maganda, makakalikasan at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition.